So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong si Patrolman Fontillas. So, naalala niyo pa ba siya? Bali siya po yung police patrolman na mahilig po mag-livestream na vlogger na nagpo-promote po ng sedition. Okay? So, ang balita sa kanya ngayon, siya po ngayon ay inaresto na kasi po tuloy po yung kaso laban sa kanya. At ang nakakatawa dito mga kababayan, yung piyansa pala sa kaso na to, 400,000 pesos. Almost 500,000. So, saan ka kukuha ngayon ng pambayad mo sa piyansa? Oh, umingi ka ng tulong kay Digong. Di ba? Si Digong yung pinagtatanggol mo dati. Di ba? DDS ka, di ba? O ngayon, anong magagawa ng Duterte mo ngayon? O. So ngayon mga kababayan, no, sa hindi lang po nakakaalam, para ma-remind po natin kung sino itong si Fontillas, bali ito po yung ano niya, play natin yung video niya, no? Yung nag-trending na video niya. So ito yon. So siya to eh. O, tinan nyo to ha. Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Ako sa'yo? Dignity. Yan, so abnormal pala to, no? So ngayon mga kababayan, no, napaka-basic lang naman ito. 'Di ba? Syempre, no, graduate ka ng police, 'di ba? Ng ano? Di mo alam yung chain of command. Na dapat bilang isang pulis dapat sumunod ka sa presidente. Pero by the way, mga kababayan, no, ito yung mga nahalungkat natin sa kanya. So ito po yung mga post niya dati. Basahin ko na lang ha. So sabi niya dito, Fons STB Vlogs, no, to ICC and Interpol, don't even lay your finger on our Tatay Digong or else we will start out the war that you can't even imagine. This is not warning, this is a threat. Basta DDS talaga, tanga eh, no? O ngayon, mga kababayan, nasan ngayon yung pinagmamalaki nito ni Fontillas na magkakagera at hindi daw ito warning, ito daw po ay threat, no? Eh, ang nangyari ngayon mga kababayan, mukhang bumaliktad po yung yung pangyayari. Ang nangyari, bumaliktad pangyayari. Ang nangyari kasi dito mga Streetwise, ito na siya ngayon. So, naaresto na po siya sa kasong, basahin natin na inciting to sedition ata ito eh. Wait lang sige. Ito galing to sa report ng ABS-CBN, no? Okay, dating police vlogger na si Francis Steve Fontillas inaresto sa kasong inciting to sedition. Okay. So, ito yung pag-aresto sa kanya, no? Care of ABS-CBN. Sige. Oo, yung isa Francis Steve. Pakikita ko ito bago ko basahin ang karapatan. Yan. So ngayon mga babayan, no, so ito na siya ngayon, no, mukha na siyang gusgusin. Okay. Alam nyo kasi mga babayan, no, ito well para sa akin wala namang problema na i-criticize yung gobyerno kasi kahit po ako nagki-criticize po ako ng gobyerno natin. Kahit na tayo po ay pro-BBM at pro-government, kung makikita nyo naman sa mga content po natin, hindi po tayo kulto. Nagki-criticize po tayo. Diba? Kapag palpak po si Cabinet Secretary, kinikriticize po natin. Yun nga lang po kasi, ang mali lang po kasi dito kay Fontillas, no, bilang isang pulis, talagang unethical po talaga yung ginawa niya. Naka-uniforme ka, diba? Tapos,
mali-mali sinasabi mo. Mukhang hindi mo alam yung rules ng pagiging police. At nag-create ka pa ng inciting to sedition na nagawain. So makakasuhan ka talaga dito. Alam niyo kung ano nakakatawa kasi dito mga kababayan. Oh, tuwan-tuwa kasi itong si Puntillas nung nagvo-vlog siya. Oh, dami kong followers, 'di ba? Ganun siya eh. 'Di ba? Una naman, sino naman ba 'yan? 'Di ba? Hindi naman natin pinapansin 'yan. Pero nung nag-trending nga po ito si Puntillas, no, natuwa, lumaki yung ulo. Ay, trending ako ngayon. Maraming nakakakilala sa akin. Maraming sumusuporta sa akin. Oh. So ngayon, nagtanong ngayon natin dito, nasan ngayon ito mga supporter ni Puntillas na nagsasabi na, good job sir, ituloy mo lang yan. Nasa likod mo kami, ituloy mo lang yan. So nasan kayo ngayon? Di ba? Ituuto ka rin Puntillas, papauto ko dyan sa mga dides na tanga. Alam mong tanga yan eh. At syempre, dahil nga sa mali yung pinaglalaban ninyo, ang ending nyo, iiwanan ka sa ere niyan. So ngayon, pag-usapan ngayon natin itong kaso ni Puntillas, no? So ito po, inciting to sedition to, no? So research natin, ha? So ito, nabasa natin to, no? Sabi dito, in the Philippines, inciting to sedition is a crime punishable by prison correctional in its maximum period and fine not exceeding 400,000 pesos. Bali 400,000 pesos pala yung multa o kapag nag-guilty, hindi pala bail. Tapos prison correctional. So maximum, so 6 months to 6 years. So ang point dito mga kababayan, no. Malakas po yung ebidensya dito kay Puntillas. Video yun eh. Live stream yun eh. Paano mo paano mo ipagtatanggol yung sarili mo kung mukha mo talaga yung nandun? O so 6 na taon ka makukulong. Tapos may multa ka pang 400,000. Well, bailable offense naman pala ito, no? This penalty applies to those who, without directly participating in sedition, incite others to commit acts. Ito, no? Dito siya sumabit bilang isang pulis. Incite others to commit acts of sedition through speeches, writings, or other means. So, doon siya sumabit sa bandang huling part. Na sa pamamagitan nga po ng kanyang content, ginamit niya po yung kanyang freedom of speech para po galitin po yung mga tao na mga Duterte follower, no, para po magalit po sa gobyernong ito. 'Di ba? So alam niyo naman, sobrang basic naman na nito eh. Kung walang kasalanan si Digong, 'di ba? Ano yung mga namatay na 30,000 na tao ng mga Pilipino? Ano yun? Wala lang. No, so deserve po ni Digong talaga na nandun po siya sa ICC. Pero by the way, mga kababayan, ito yung point natin. Tulad yung sinabi ko nga kanina, no, kasi ito pinapanood ko si Puntillas dati eh. So nakita ko talagang dami niyang follower. Tuwan-tuwa yung mga follower ni Puntillas kasi first time na nila nakakita na isang pulis na tanga na naka-uniforme, tapos pinuprovok yung mga tao na magalit. O, di ba? First time yun. Kita mo, no? Unang tanga kang gumawa nun, di ba? So, kakaiba yun. Kaya nga siya nag-trending eh. Si Dado naman po kasi mga kababayan, tingnan yun. Biglang nawala, di ba? O nga pala si Dado, ano na nangyari kay Dado? O kayong mga bobong mga dinas, di ba? Tarantado din kayo eh. Si Dado, nakasuhan na rin. So, tumahimik. Akala ko ba si Dado magkakagera? Di ba? Magkakagulo pag hinuli si Digong. O ilang buwan na si Digong doon, di pa rin nahuhuli. Hindi pa rin nyo ba nakukuha mga DDS? Na lahat na sinusuportahan ninyo, mga pasikat lang? Mga taong wala lang magawa? Na kayo mismo mga tanga nakakaintindihan? Well, ganoon talaga, no? Pero ang point natin dito, kasi nung pinapanood ko nga ito si Puntillas, no? Ang daming follower. No, na, "Uy, Puntillas, ang galing mo talaga. Idol kita. Oh, tulungan natin si Puntillas. Nasa likod mo kami. Kahit ano mangyari, tuloy mo lang ang laban, sir. Kasama mo kami." O ngayon, nahuli. Nasaan kayo? Nasaan kayo ngayon? O, di ba? Pinahamak nyo lang yung tao din. Di ba? Kasi, ewan ko ba, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero by the way, mga kababayan, kayo po ba? No, well, ako, naniniwala naman talaga akong deserve ni Puntillas to. Kasi una sa lahat, bilang isang pulis, dapat alam mo yung pinasok mo. No? Bilang isang pulis, dapat alam mo yung chain of command. Pero mukhang tanga ka lang talaga sa mga vlog mo, no? Deserve mo yan. Well, ang sabi nga nila, no, yung mga palusot nga po nung mga kampo ni Puntillas na meron daw po siyang mental health issues.
O ngayon, kung meron ito kapag napatunayan po na merong mental health issue si Fontillas, so ang balik nito sa police din, sa PNP, kasi nga po, medyo hindi ata maganda yung assessment kay Fontillas kung bakit siya nakapasok sa police. May mental health issues pala, pinapasok nyo pa. Diba? So ano, so medyo interesting nga po itong kaso ni Fontillas, no? So abangan po natin kung ano pangyayari dito. At malamang makakapag-bail to, sigurado naman. Kasi kung police and correctional lang naman yung maximum penalty nito, malamang yung bail nito mga nasa 30 to 50,000 lang ata, ano, sa tingin ko lang. So kayang-kaya yan. Kayang-kaya ng mga DDS yan. O, kayo mga DDS, no, mag-ano na kayo, mag-ambagan na kayo ng ng pampiyansa ni Fontillas. O, mag-ambagan na kayo, di ba? Nung una, tuwan-tuwa kayo sa kanya, ngayon iiwanan ninyo. Akala ko ba kasama nyo siya hanggang dulo? Oh. So ang point pa natin dito mga kababayan, no, sa kakatanggol nga po ni Fontillas sa mga Duterte, anong magagawa ng mga Duterte ngayon sa kanya? 'Di ba? Nagmukha ka rin tanga, iniwan ka rin sa ere. Anong magagawa ni Sara ngayon? Anong magagawa ngayon ni Digong na nakakulong din? Wala. Ang tanong ba, kilala ka ba nila? Isipin mo, pagtatanggol mo, di ka naman pala kilala. Hanggang nauwi po sa pagtanggal mo sa serbisyo, no, nasira pa yung buhay mo, makukulong ka pa. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa kasong kinaharap nga po nito ni Fontillas. Huwag po kayo maawa, deserve nyo po yun. Di ba? So yun lang, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palagi pa subscribe. Kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So thank you, salamat and bye-bye.